Hindi ito pagkokontra. 'Di ba? Pinagbigyan natin siya 4 na buwan. March, April, May, June, July. 4 na buwan. Maglilimang buwan na. Inano ba natin si Kaufman? Binoljak ba natin? Kaso lang, palpak, another palpak, delayed, ganyan. Now, Bengador ang tawag sa kanya. Bengador. Yan ang kanina ko pang iniisip na salita. Nang bibenga. Binibenga si Janet, binibenga si Spokes Harry. Na hindi niya iniisip. Alam mo, dyan ako galit na galit. Alam niyo, kaya ako nakikipag-away dito sa ibang mga lahi pag nasa Amerika ako. Yung ilo-look down ako. Itong singsing na to, babaon talaga to eh. Yan. Babaon sa mukha ng mga ng aapi sa Pilipino. Kasi taas noo ko talaga eh. Tapos yan, binabayaran natin. Hindi pala ako kasali. Binabayaran ng pamilyang Duterte. Tapos ganyan siya magsalita sa mga kaibigan ni Pangulong Duterte. Si Harry, kailangan umuwi. Ganyan, asikasuhin yung problema niya. Hello! Pinapunta ni Vice President si Harry sa Netherlands. Ang saya ng, ang ganda ng sitwasyon niya kung saan siya nanggaling. Diyan, gumagastos pa siya. 'Di ba? Nagbabayad ng sarili niyang apartment. Malayo pa sa kanyang family. Dati kasama niya yung kanyang wife. Nakita niyo yung sakripisyo? Tapos bababuyin lang ng isang banyagang Hudyo. 'Di ba, Hudyo ang lahi niyan? Tapos tayo na mga brown na Pilipino, brown tayo, 'di ba? Puti-puti ako. Hindi po pwede 'yun kasi parang ang liit ng tingin niya eh. Ako nakikita ko na maliit ang tingin kay Hanelet, baka may naudyukan. Hindi natin alam kung sino nag-uudyok. Kasi the fact na mayroon silang written scripted interview, hindi naman lalabas yung interview na yun na boom, ganun. Nag-uusap-usap yang mga yan. May nakakarating sa kanya, ito may sumusulsul dyan. Ito sinabi ni Roque. Ito sinabi ni Hanelet. Ito, ganito, ganyan. Sagutin natin ha, ganun. Nakikita nyo, Pilipino sa Pilipino ang nagbabanggaan ngayon. Imagine nyo, Hanelet, within the family circle, tayo na mga supporters, at ang ugat itong lawyer na to, pwede naman tumahimik si Kaufman eh. I'm sorry, I can't comment about that. 'Di ba? Kung siya ay matinong lawyer, I cannot elaborate more. Next question, please. Kung ayaw mo ng gulo, kasi alam mo, yung sagot mo, magdi-divide yan. Magkakaroon yan ng sugat dito kay Hanelet, dito kay Harry. At saka kung iniisip niya, kaibigan ng mga Duterte si Harry at si Hanelet, nanay ng anak ng kliyente. Tama ba? Anak ng kliyente niya. Hindi ito, alam mo, hindi ito gusto ko lang maging negative. At mapapala ako dito sa mga ganitong ganyan. Ang matinong abogado, hindi sasawsaw sa marites. 'Di ba? Sa chismis. Kung ayaw mo ng gulo, bakit, hindi ka magko-comment? No comment ka. Yung focus mo dun sa kliyente mo, yung welfare ng kliyente mo. Focus ba si Kaufman? Itong ito yung pinaka red flag now sa akin. Hindi pinapasok si Hanelet, ay kahit na hindi pa to confirm, I know. Kasi ngayon lang to nangyari for 4 days, si Kaufman lang ang may kagagawan yan. Ito ay revenge, paghihiganti, kung ano man ang tawag nyo dyan. Ngayon, ulitin ko, sino ang nahirapan? 'Di ba? Ang Pangulong Duterte. Nagamorto-morto na to si Pangulong Duterte. Diin naman ang akon nga bisita. Nasanay na siya eh. Yung routine niya, alam niyo yon? Routine niya yun na alam niya every 3, every 2, every 1, ano oras ba yun, Spokes? 2 o'clock ba bumibisita, 'di ba? Every 1 o'clock na may dumarating sa kanya. Nasira yung routine. Kaya nga sila sabi ko, nagte-take turns kasi ayaw nilang mawalan ng tao na nagamorto-morto na to si Pangulong Duterte. Mag-isa na nga lang, nalulungkot. Alam mo, pag may dalaw ka, very excited ka. Every time, bukas, Monday, Tuesday, bibisitahin ako ni Sara, bibisitahin ako ni Pulong, bibisitahin ako ni Hanelet. Tapos, isang linggo wala, tsaka hindi everyday ang bisita ha. Kung 4 days wala, so 1 week wala yun. Kasi hindi lahat, di ba? Saturday, Sunday yata. I just don't know kung ano mga dates. But ganun pa man, I think 4 days ang visiting na. 4 days are naging 5 days na bus, folks. So anyway, so totally 1 week wala. Si PRRD ang malulungkot. Okay? Hindi si Hanelet. Malulungkot din si Hanelet. Pero ang magsasuffer ang Pangulong Duterte. So kapag ganito ang lawyer mo na gumagawa ng ganitong kaletsyan, fire mo na kaagad yan. Ako, rider, and then tangay na palitan na kita. Hindi naman kailangan, hindi naman necessary na si Spokes Harry. Yung matino, yung hindi ganitong, vicious and vindictive katulad ni Lisa Tanas. My God, mga kababayan, ano ba itong ano ba itong napuntahan nating buhay? Pangulong Duterte, nagsimula tayo, well,
The fact na ang Alpotera, ang spy ng mga, ng Mangga at ng Marcos Bangag, kung bakit nalaman nila ang bawat galaw ng Pangulong Duterte, nag-start ito lahat sa mga Delilah o Alpotera spy o spy Alpoteras, di ba? Kasi marami yan sila eh. Temo ngayon ang mga headline. Harry Roque, tinangging nakikialam, which is true naman, na hindi naman talaga nakikialam si okay. Ito pala, spokes, so meron kang headline. Roque refuses to leave The Hague without former President Duterte. Ayan. Sabi ni Spokes, kaladgarin na nila ako kung gusto nila. Paalis dito sa The Hague, pero hanggang di kasama si Tatay Digong, di po tayo alis sa The Hague. Yan ang sabi ni Spokes. Oo nga eh. Pag kinaladgad ka nila, Spokes, pupuntahan ka ta dyan, ako kakaladgad sa kanila. Ay, nako. Ito itong mga issue na ito. Ano ba mga issue sa Pilipinas? Hanilet Abansenya distraught after being blocked from seeing Rudy for a week. Ito pala, may balita na pala na ganito. Sabi ni Spokes pala, ito pala Spokes. Grabe ang kanyang kalungkutan dahil inaasahan talaga niya yung dalaw. Yeah, imagine mo, malulungkot talaga si Miss Hanilet, pero mas lalong malungkot ang Pangulong Duterte. Actually, wala naman kwenta mga balita palangga. I tried to, gusto niyo ba to? Topacio versus Gadon, yung mga kajotahan ni Gadon. Wala namang kwenta. Ito, walang kwenta yung mga balita. Kampo ni Pangulong Duterte nababahala na dahil sa hindi pagpayag. Ito pala. Tingnan natin. Kampo ni Pangulong Duterte nababahala na dahil sa hindi pagpayag na dalawin ng ating Pangulo. Tingnan natin kung ano nakasulat dito. Ikinababahala ng kampo ni dating Pangulong Duterte ang hindi pagpayag na siya ay dalawin sa pitan nito sa ICC or International Criminal Court. Sinabi ni Attorney Harry Roque, ang dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte, na huling pinayagan na makapasok ang mga dalaw ay noong nakaraang linggo. Dahil dito ay nakapag-ugnayan na ang common law wife ng dating Pangulo si Hanilet Abansenya kasama ang mga abogado nila sa ICC. Yun naman pala. Umaasa ang kampo ng dating Pangulo na maliwanagan sila dahil sa merong mga itinakdang araw ng pagbisita sa dating Pangulo. Ayan. Ayan, pag nalaman nyo yan, yung mga Filipino Lawyers Council, sila Bingbong Midaldea, si Delgrat, iba pang mga abogado, well, you advise the family to eject this Kaufman. Kahit tayo ay may mga dispute, mga differences, mga kababayan, within the family, within sa gantong laban, ang at stake dito ang welfare ng Pangulong Duterte. So you set aside whatever kung ano man, I'm not sure. Diba? So dapat itong si Kaufman talaga, palitan na ito. Hindi maganda yung ginagawa niya. Ano bang mga mainit na balita? Yung illegal gambling na, sino yun? Yung isang kongresista na nahuli. Nahuli ka na siya ay nanonood ng illegal isabong, AGAP party list. Tapos ang sabi niya pinadalan lang daw siya ng pamangkin niya kaya nanood. Yung mga kaputahang mga sagot nitong mga kongresistang ito, di ba? Wala na pong pag-asa Pilipinas. Imagine mo, Speaker of the House na naman si Tambalustos. Sila na naman ang may control ng budget. Although hindi siya ang, yun ang Committee on Appropriation is yung anak ni Swansing. Ayan, yung anak ni Swansing na yan, Kasi siya nag-una-unahan, nag-initiate yan para imbestigahan ang smuggling noong 2023, January 2023. Remember? Michael Mann, nakalimutan nyo na yon. Ano nangyari dyan? Kay Swansing, wala na, hindi na natuloy. Yung pag-imbestiga dyan sa smuggling na involved si Michael Mann, nakasabwat ni Lisa Tanas. Yung 2024, was it 2024? No, December, I think, December or January 2024. Yung tungkol sa charter chains na nagbayad ng bawat kongresista, 20 million ba yon yung involved doon? Okay, na binuksan ni Amy Marcos yung investigation, na nahuli si Noel Oñate na nung nahuli siya dahil sinabi niya hindi daw sila nagkita nila Tambaluslos at ng iba pa. Nung pinakitaan ng picture, sabi niya it slipped my mind. Ano na nangyari sa mga na yon, mga investigasyon na yon? Hanggang imbestiga na lang. Kaya kaluluoy, kawawa talaga kayo diyan mga palangga. At ngayon, tatravel na naman si Bangag sa India. 5-day visit. Ano na naman ang gagawin niya doon? Magbibitbit na naman sila ng sisingutin nila, ng pulburo nila. Sana magbitbit sila, magkandamatay na sila sa kasisinghot. At ang bottom line dito, ang pinakamamahal nating Pangulo na nagbigay sa inyo ng kaalwanan ng 6 na taon, ayun, nandyan sa The Hague. At ang lawyer niya, pulpol, na si Kaufman. So, it's up to you na gusto nyong malubog dyan sa Pilipinas, lubog literal sa baha,
At mag-ingat kayo. I hope hindi pumuntang tsunami dyan dahil malupit ang nangyaring tsunami, 'di ba, sa Russia at sa iba pang Hawaii, 'di ba? I don't know, matutuloy kami sa Hawaii, mukhang hindi na. Actually, dapat pupunta kami ng Hawaii very, very soon. So, tignan natin ang travel advisory ng kababayan. What else? Can you comment? Mag-comment kayo dyan. Kasi binabasa ko tong mga headline na ito, wala namang kwenta eh. Puro kadyutahan lang itong mga bangag. So, ang pinaka-importante dyan, dukutin na lang natin si Pangulong Duterte. Di ba? Or i-bribe natin yung mga judge.